Hmm. Hmm. Mahal, teka lang ha. Paghintay ka lang muna sa kusina. Alam kong sabi ka na. Matatapos na rin akong maligo. Ah, ano yun? Mahal? Paterno, nasan ka? Bakit wala ka dito sa kusina? Tinataguan mo na naman ba ako? Aswang! Ang asawa ko! Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagkahiwalay ng lamang loob ng asawa ko sa kanyang tiyan. Napatingin sa akin ang aswang. Nanginginig ang tuhod kong umatras kasabay ng pagkasagi ko sa vase na malapit sa akin. Mama, bakit ka po sumisigaw? Huwag kang bababata niya! Pumasok ka sa kwarto mo! Bakit po, Mami? Pumasok ka! Paterno! Walang iya kang aswang ka! Dahil sa pinagsamang asin at ang aking anting-anting umatras ang aswang at tumakbo palayo. Nanghihina akong napaluhod habang nakatitig sa mga mata ng asawa kong nakadilat pa rin. May luha pang dumaloy bago tuluyang nawala kanyang hininga. Paterno! Oh, Diyos ko! Paterno! Nagising ang mga kapitbahay namin. Lahat sila gulat sa nasaksihan habang ako nakayakap sa asawa kong wala ng buhay. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng Sitio Pangil. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Tanya. Isa ako sa mga matagal na ninyong listeners. Nalaman ko itong channel na ito nang pumunta ako sa isang tindahan at mga kwentong aswang ang pinapakinggan nila. Ibinigay nilang pangalan ng channel ninyo at nung mapakinggan ko ang mga aswang true story sa channel na ito, nainganyo akong mag-send din sa inyo through email. It was comforting nang malaman ko na hindi lang pala ako ang may karanasan sa isang aswang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ko noong dalaga pa lang ako. Hindi pa ako noon naniniwala sa mga aswang. Ayokong maniwala. Ang ina ko isang albularya, pero kahit ganoon, hindi pa din niya ako nakumbinsi na maniwala sa mga aswang. Hindi hanggang sa may nakasagupaan akong mga aswang. Happy graduation day, Tanya! Sa wakas, tapos na ang 14 years nating pag-aaral. Oo nga, wala nang mga nakakatamad na mga leksyon. Ang galing natin! Kita mo, cum laude ka pa? Salamat, ginalingan mo din naman. Nga pala, hindi ko nakita ang mama mo ah. Hindi pa din ba siya dumadalo sa mga seremonyang ganito? Oo, pero sinabihan ko siya. Nagbabakasakali nga sana akong pupunta siya pero hindi pa din. Bakit ba hindi ka binibisita o pinupuntahan man lang dito ng mama mo? Ewan ko, ang palagi niyang sabi sa akin, hindi niya ako pwedeng puntahan dito dahil susunod daw sa kanya Ang ano? Ay, ayokong sabihin, alam ko namang hindi to totoo. Ang ano ba? May mga masasamang tao bang sumusunod sa mama mo? Hindi tao, aswang. Ano? Aswang? Sa panahong to, meron pa bang mga ganyan? Kapani-paniwala sana kung nasa liblib kayong barangay. Pareho tayo ng iniisip. Hindi din ako naniniwala. Hindi naman liblib ang barangay namin pero may gubat sa likod ng bahay namin at sa mismong papasok ng barangay. Talaga? Baka nga meron. May nakita ka na bang aswang? Kung meron, edi sana naniwala na ako. Albularya kasi si mama kaya ganyan ang paniniwala. Konting kaluskos o ingay sa gabi, aswang na. Yun din ang dahilan niya kung bakit niya ako pinapag-aral dito sa syudad. Para daw malayo sa kapahamakan. Albularyo pa lang mama mo?
Grabe, sa 4 na taon nating pagsasama, hindi ko to nalaman Hindi mo naman natanong. Ngayon pa lang. Sabagay, tama ka. O siya, uuwi ka ba ngayon sa inyo? Uuwi na din ako Tinatawag na ako nila nanay. Oo, oras na para bisitahin ang ina ko. Sige, mag-iingat ka, Kate. Magkita na lang tayo ulit sa sunod na buwan. Sure, ikaw din, mag-iingat ka. Kumaway kami sa isa't isa bago naghiwalay ang aming landas. May nakita akong palikuran na malapit kaya nagpalit muna ako ng damit. Ayokong umuwi nang nakatoga pa din ako. Nang matapos agad akong pumara ng sasakyan papunta sa aming barangay. Dito lang po ako, Manong. Ito po ang bayad. Maraming salamat po. Halos 8 taon na akong hindi umuuwi Wala pa ding pinagbago. Tulad ng dati, nandito pa din ang makapal na gubat. Naglakad ako papasok sa barangay namin. Pwede naman akong magpahatid sa mismong bahay namin pero mas pinili kong maglakad para mas maramdaman ko ang pagbabalik ko. May mababangis pa rin kayang paniki dito. Naaalala ko noon hinabol ako ng mga paniki noong ginabi kami ng paglalaro ng mga kaibigan ko. Hala, nandyan pa din pala yung malaking kahoy na natatanaw na nasa likod ng bahay namin. Tanya, anak. Teka, parang pamilyar ang boses na yun Tanya, nandito ako. Mama? Si Mama ba yun? Boses niya yun Napatingin ako sa parte ng gubat kung saan nagmumula ang tinig. Kunot noo akong naglakad papasok ng gubat habang hinahanap si Mama. Mama? Nandito ka ba? Nasaan ka? Ay, may ritual na naman ba siyang ginagawa? Anak, halika. Sundan mo ako. Sundan? Anong ginagawa mo dyan, Ma? Dumidilim na dito sa gubat, Ma. Nasaan ka ba? May nakita akong nakatalikod. May kalayuan ito sa akin kaya mabilis akong naglakad papunta sa figura. Ikaw ba yan, Ma? Anong ginagawa mo? Miss? Ay, kabayo! Sorry, nakakagulat ka. Akala ko kung sinong humawak sa balikat ko. Anong ginagawa mo dito? Mapanganib sa loob ng gubat Si Mama sinusundan ko. Hindi mo ba nakita? Wala kang sinusundan tao, miss. Halika, lumabas na tayo. Wala. Pero may nakita ako doon. Wala na. Teka, naririnig ko ang boses ni Mama kanina. Baka mali ang pandinig mo. Wala nagsasalita. Puro huni lang ng ibon, miss, Ayun! Nandun, Anong meron? Wala naman ako nakikita. Figura na nakita ko. Naging isang hayop. Posible kaya. Lumabas na tayo ng gubat, miss. Dumidilim na. Maraming mababangis na hayop dito. Hanggang paglabas, bumabalik pa din sa alaala ko ang pulang mata ng parang baboy ramo at ang dugong tumutulo sa bibig nito. Baka nga may kinakain lang ang hayop na yun. Ano sinasabi mo ba, miss? Napatingin ako sa lalaking kasama ko. Un ko lang napansin na isa pala siyang sundalo. Parang halos magkaedad lang kami. Napatingin ako kung may badge siya at nakita kong isa siyang private first class. Sabi ko, maraming salamat sa pagtawag sa akin kanina. Siguro kung hindi mo ako nakita na wala na ako sa gubat. Maraming kaso na kami nalalaman na tulad niyan. Ang iba nakikitang patay na dahil nakakaengkwentro sila ng mga mababangis na hayop. Delikado pala talaga. Maraming salamat talaga, sir. Ako nga pala si Dante. Pero tawagin mo na lang ako, Dodong. Ako naman si Tanya.
Bakit ka pala napunta dito? Wala ka bang duty? Bakasyon ko ngayon eh. Uuwi muna ako ng bahay. Talaga? Mabuti naman. Saan ka pala uuwi? Ditong barangay? Oo, galing ako sa kampo namin. Dumaan ako sa gubat dahil ito yung pinakamabilis na ruta papunta dito. Taga rito ka rin pala? Sabay na tayo. Dito lang din ako nakatira. Talaga? Sige. Nagtatrabaho ka na rin ba at naisipang magbakasyon muna? Hindi. Ngayon pa lang ako graduate. Minsan dumadalaw ako dito sa barangay pero ngayon pa lang kita nakita eh. 8 years na akong hindi pa umuuwi. Sa Quezon kasi ako nag-aaral. Layo naman. May college schools naman na malapit dito, di ba? Ayaw kasi ni Mama na dito ako mag-aral. Isa kasi siyang albularya at pinaniniwalaan niyang kapag dito ako nag-aral, gagambalain o sasaktan ako ng mga aswang. Aswang? Oo, ewan ko kay Mama. Palagi na lang niyang bukang bibig mula nang mamatay si Papa. Kung ayos lang sa'yo, tatanong ko sana kung anong nangyari sa ama mo. Ang sabi ni Mama, nagkasakit si Papa. Ang alam ko, isang gabi parang nag-aaway sila. At pagka umaga, hindi ko na nakita si Papa. Lumipas ang ilang araw, sinabi sa akin ni Mama na wala na si Papa. Natahimik na si Dodong. Napatingala ako sa kanya at nakita kong mukhang may malalim siyang iniisip. Hindi ko na lang muna siya kinausap. Ilang sandali lang nakita ko na ang bahay namin. Tulad pa din noon, ang bahay namin ay napapalibutan ng iba't ibang uri ng halaman. Pero halos ang bahay namin at ang katabi nito ang nananatiling nakatayo. Hindi tulad noon, wala ng mga tao sa parte namin. Bakit, Anya? Anong meron sa likod natin? Wala. Nagkamali lang yata ako ng pandinig. Nandito na pala ako. Dito lang ang bahay namin. Dito ka pala nakatira? Kapit-bahay lang pala tayo eh. Talaga? Diyan ka din pala nakatira? Oo, lumipat ako ng inupaang bahay. Noon kasi nandun ako sa kabilang iskinita. Medyo malayo kaya lumipat ako. So see you around? Papasok na ako. Nice to meet you ulit, sir. Ngumiti siya at binuksan ko na ang gate namin na medyo kinakalawang na. Pagkapasok ko may kakaiba akong naramdaman. Parang bumigat king paghinga. Ang kamay ko ay nagsimulang mamawis at parang nararamdaman ko na namang may nakamasid sa akin. Ano ba tong pakiramdam ko? Lalagnatin ba ako? Ay. Mama? Nandito na po ako! Anak, Tanya, ikaw ba talaga yan? Nakita ko ang kaunting luhang sumilay sa kanyang mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at maingat akong niyakap. Pakiramdam ko, isa ako sa mga mamahaling bagay na ayaw niyang magasgasan. Umuwi na ako, Ma. Graduate na ako. Ang laki mo na, anak ko. Napakasaya kong nakita na kita. Mama naman eh. Kung dumadalo ka sa mga ceremonies, palagi mo akong nakikita. Alam mo namang hindi maaari. Kasi anak, pumasok na tayo. Anong meron, Mama? Bakit po? Basta, pumasok ka na. Nagmamadali niya akong pinapasok ng bahay. Lumingon ako sa tinitingnan niya kanina at wala naman akong nakitang kahit ano. Napahilod na lang ako ng aking noo saka umupo pagkalapag ko ng bag na dala ko. Kinakailangang isarado na ang mga bintana. Mama, kadadating ko lang po. Ano na naman to? Hindi ka pa din ba humihinto sa mga paniniwala mong ganyan? Anong huminto? Nandito pa rin sila. At mukhang nakita ka na nila, anak. Anong nakita? Nino? Mama, kung ano mang iniisip mong aswang o wakwak, wala. Hindi pa din nawala sa mata niya ang matinding takot.
Lumapit siya sa akin at tinabihan ako matapos niyang isarado ang mga bintana. Hinawakan niya kamay ko. Sabihin mo sa akin na wala ka nakainkwentro kanina. Na kahit ano. Anong makakainkwentro ko, Mama? Nandito ako, oh. Walang galos. Buo pa ang katawan. Pero bakit nandito sila? Nararamdaman ko ang malakas nilang enerhiya. Mama, hindi kita maintindihan. Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. May nangyari ba kanina bago ka umuwi dito? Nakakatakot ka naman, Mama. Wala nga. Pag-uwi ko kanina, may narinig akong tumatawag sa akin. Akala ko ikaw yun. Hindi ka ba lumingon? Hindi mo ba sinundan ang boses? Anong ibig mong sabihin, Mama? Akala ko ikaw yun kaya sinundan ko ang boses pero akala ko lang pala. Diyos ko po, kinakailangan mong maligo ng asin, anak. Bakit ka lumingon sa boses? Ano po bang nangyayari, Mama? Alam mo ako ang nagwo-worry sa'yo. Matanda ka na, Ma. Hindi ka na dapat palaging takot o kinakabahan. Magkakasakit ka niyan sa puso. Hindi mo ko naiintindihan, anak. Ang boses na yun ay galing sa aswang nalayaw. Ginagamit niya ang boses ko para makuha ka at makain. Oh, eto anak, kailangan mo mapaliguan ng asin. Nanlaki ang mata ko nang walang pasabi niya akong tinapunan ng asin. May ibang napunta sa mata ko kaya napahiyaw ako sa sakit. Aray, Ma! Ano ba? Mama, tumigil ka na. Walang aswang nga sabi. Alam mo, Ma, imbis na tanungin mo ako kung kumusta na ako, kung ano ang naging kalagayan ko nung nag-aaral ako doon, kung sino ang mga nakakasalamuha ko, itong ibinungad mo sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari na sa'yo pero nakakapagod na, Ma. Gusto ko na ng ina, isang nanay, hindi albularyo. Anak, patawad. Gusto ko lang na hindi mangyari sa'yo. Walang mangyayari sa aking masama, Mama. Lahat ng yan nasa utak mo lang. Kaya ka nagkakaganyan kasi pinaniniwalaan mo dahil dyan parang nagiging totoo ang lahat. Pero Ma, walang katotohanan ang mga yan. Walang aswang. Tanya. Cum laude po pala ako. Nandito ang medalya ko. Pupunta na ako sa kwarto. Pagod na po ako. Tinalikuran ko siya nang hindi hinihintay kung ano ang sasabihin niya. Pagkabukas ko ng kwarto napahinto ako dahil sa linis nito. Parang araw-araw itong nalilinisan. Dahan-dahan akong napasandal habang iniisip ang masasakit na salitang nasabi ko kanina kay Mama. Umupo ako sa aking kama at biglang tumama ang mata ko sa picture namin nila Mama at Papa. Papa, kung nandito ka, hindi ba magkakaganon si Mama? Kung nasan ka man ngayon, gabayan mo po kami. Ma. Anak ko, pwede bang pumasok? Opo naman. Ano yung hinahawakan mo, anak? Ito pong litrato natin. Matagal ko na kasing hindi nakikita ulit ang picture ni Papa. Ganun ba? Anak, gusto ko lang sabihin sa iyong pasensya ka na. Akala ko para sa ikabubuti mo ang gagawin ko. Pero hindi ko namamalayan na marami na akong hindi nasaksihan, lalo na sa paglaki mo. Ma, ako dapat ang mag-sorry. Hindi ko dapat yun sinabi sa'yo. Nadala lang ako kanina. Hindi anak, tama ka. Sana kinamusta muna kita. Pero anak, sa ilang taong hindi tayo magkasama, wala akong ibang iniisip kundi ikaw. At masaya akong umuwi ka, anak. Dala ang medalya. I'm so proud of you, anak ko. Parehong-pareho kayo ng papa mo. Matatalino. Salamat, Ma. Naiiyak ko siyang niyakap. Sa maraming taong magkasama kami ni Mama simula nang mamatay si Papa, ngayon lang niya ako sinabihan ng mga salitang yun.
humiwalay siya sa akin at naramdaman ko ang halik niya sa aking noo. Tandaan mo anak, ang lahat ng ginagawa ko ay para sa ikaliligtas mo. Hindi na kita pipilitin na maniwala sa mga pinaniniwalaan ko anak. Magsimula tayong mamuhay ng normal. Aalis na tayo dito bukas. Talaga po? Oo, napagdesisyonan kong iwan na ang nakaraan. Gusto kong ikaw naman ang pagtuunan ko ng pansin. Ako ang bahala sa iyo, Mama. Magtatrabaho ako sa syudad at bibili ako doon ng lupa at bahay. Doon na tayo titira. Kung ano ang gusto ng puso mo anak, suportado ako. Maraming salamat, Mama. Eto pala, may regalo ako sa'yo. Noong natanggap ko ang mensahe mo sa akin, ginawa ko ang kwintas na yan. Ang ganda, Ma. Ginawa mo lang to. Ang ganda ng bato, kulay pula. Oo anak, dati ko yung itinatago. Bigay sa akin ng lola mo. Maraming salamat, Ma. Eto po, pakilagay sa akin. Masaya ako na gustuhan mo anak. Kung maaari, huwag mo itong tatanggalin ha. Hindi ko talaga to tatanggalin. Bigay mo to sa akin eh. Eh yung may disenyong maliit na bote na ibinigay ko sa'yo, palagi mo bang dala? Lahat ng binibigay mo, Ma, palagi kong itinatago at dinadala. Nang mailagay na niya ang kwintas sa lieg ko, humarap ulit ako sa kanya at niyakap siya. Hindi ko alam pero parang may naramdaman akong kakaibang bigat sa dibdib ko. Sige anak, magluluto lang ako sa baba ng hapunan natin. Bumaba ka ha, pagkatapos mo na magpahinga. Tutulungan na kita, Ma. Huwag na anak, ayos lang. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka din sa biyahe mo kanina. Sige, Ma. Bababa ako. Mga 30 minutes lang ako matutulog. Huwag kang mag-alala anak, kahit lumagpas pa. Gigisingin na lang kita kapag kakain na tayo. Muli niya akong hinalikan sa noo bago lumabas na siya. Humiga na ako sa kama. Nakangiti kong hinawakan ang kwintas. Habang nakatitig ako sa kisame, biglang may naaninag akong anino sa may bintana. Gabi na pala. Matutulog muna ako. Parang may nakikita na naman akong kung ano-ano dahil sa pagod. Nagtalokbong ako ng kumot ko at hinayaan ang sarili kong hilain ng antok. Ano yun? Agad akong napatayo sa pagkakahiga nang marinig ko ang sigaw ni Mama. Naramdaman ko ang malakas na dagundong ng puso ko kasabay ng pagtakbo ko pababa. Mama? Anong nangyayari? Anak, huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Napahawak ako sa aking bibig nang makita ko si Mama na hawak-hawak ng isang aswang na ang kalahati ng katawan ay tao at ang kalahati ay paa ng kabayo. Ang kanyang mga mata ay kulay pula at ang mga kuko din ay napakatalas. Nakayakap ito kay Mama. Kahit anong mangyari, Tanya, huwag kang susunod. Hindi! Bitawan mo ang mama ko! Si Mama! Tinangay ng aswang! Tulong! Nanginginig ang katawan ko habang nakikita ang ina kong hinihila ng aswang papalabas. Nakatitig sa akin si Mama at nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagmamakaawa na hindi ako sumunod. Mama! Ano nangyayari? Tanya, narinig ko yung kalampag sa loob ng bahay niyo at ang pagsigaw mo. Meron ba pumasok na magdanakaw? Hindi! Dodong! Si Mama! Kinuha ng aswang! Aswang? Oo! Kailangan natin silang habulin! Baka may masamang mangyari sa kanya! Sige, sandin na lang ang mama mo. Mabilis akong tumakbo at sumunod naman sa akin si Dodong.
Kahit na nanlalabo ang mata ko dahil sa luha, naaaninag ko pa din si Mama na tangay ng aswang. Yun ba ang mama mo? Yung hinihilo ng malaking nilalang papasok sa gubat? Oo, Dodong. Tulungan mo ako. Diyos ko. Anong ginagawa nila sa mama ko? Kailangan ko siyang iligtas. Huwag kang lalapit sa kanila. Masyadong delikado. Tanya, huwag kang mag-alala. Ililigtas natin siya. Sinasaktan nila ang mama ko. Dodong, may nakikita akong dugo. Hindi niya ako sinagot. Nakita ko na lang siyang inilabas ang kanyang baril at agad na itinutok ito sa mga aswang. Halos mapaupo ako sa sobrang nginig ng sistema ko at sa nakikita ko. Pilit ng aswang na hinihila ang mga laman ng ina ko. Hindi sila tinatablan. Mukhang maraming aswang ang nasa gubatan niya. Hindi! Si Mama! Anong gagawin ko? Anong pwede kong maitulong? Napunta sa amin ang atensyon ng mga aswang. May iba't ibang lumabas. May malalaking aso, baboy, ramo at katawang tao. Napapaatras akong kumapit kay Dodong at habang papalapit na sila sa amin, bigla kong naalala ang bote na ibinigay sa akin ni Mama. Subukan mo tong ilagay sa mga bala mo, Dodong. Inilagay niya ang binigay kong boteng may langis at muling nagpaputok. Gumagana nga. Salamat sa Diyos. Tanya, umaalis na sila. Pwede na natin puntahan ang mama mo. Mama! Anak ko, mabuti naman at ligtas ka. Mamaya ka na magsalita, Mama. Kinakailangan natin siyang dalhin sa ospital. Makinig ka sa akin, anak. Huwag na huwag mong tatanggalin ang kwintas mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, nawalan siya ng malay. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Naiiyak akong tumingin sa kalagayan niya. Ang kanyang tagiliran ay may malaking sugat. Halos hindi na din mawari ang kanyang dalawang kamay na may mga bali na din. Mama, wag! Dodong, nawala ng malay si Mama. Huwag kang mag-alala, Tanya. Ipulso pa siya. Pero kinakailangan na natin magmadali. Wala tayong sasakyan. Saan tayo hihingi ng tulong? May tao doon. Tulungan mo ako, Dodong. Diyos ko. Payang, anong nangyari? Tulungan niyo po kami. Kinakailangan dalhin si Mama sa ospital. Hali kayo. Sumakay kayo sa kotse namin. Maingat na binuhat ni Dodong si Mama at isinakay sa kotse. Hawak-hawak ko ang kamay ni Mama na medyo lumalamig na. Naramdaman ko ang tapik sa aking balikat ng babaeng tumulong sa amin. Walang masamang mangyayari sa mama mo. Manalig ka sa Diyos. Hindi ko makakaya kung pati si Mama mawala. Bakit nangyari sa akin to? Anong kasalanan ng ina ko sa mga nilalang na yun? Naiintindihan ko ang galit mo, Iha. Pero sa ngayon kailangan ka ng mama mo. Magpakatatag ka at huwag mong hayaang mauna ang galit sa puso mo. Ma, malapit na tayo sa ospital. Kung naririnig mo ako, kumapit ka lang ha. Nandito na tayo. Mahabaging Panginoon, payang! Halos magkandatisod ako sa pagpasok sa ospital habang hawak-hawak nila Dodong si Mama. Agad akong lumuhod sa isa sa mga doktor na nakita ko. Nakita ko ang pagka-alerto nila sa ginagawa ko. Dok! Dok, kailangan ni Mama ng tulong. Sumusuka na siya ng dugo. Nasa labas siya, Dok. Tulungan niyo siya. Agad na rumisponde ang doktor. Maingat nilang inilagay ang katawan ni Mama sa stretcher. Hindi pa din siya humihinto sa pagsuka at pag-ubo ng dugo. Nang makarating na kami sa harap ng emergency room, naramdaman ko ang bisig ni Dodong na pumigil sa akin. Mama! Lumaban ka, Ma!
Panginoon, tulungan mo kami. Iha, malakas ang ina mo. Alam kong hindi siya basta-basta susuko. Kasalanan ko to. Kung hindi ako umuwi, kung sinunod ko lang ang lahat ng sinabi ni Mama, hindi sa kanya mangyayari to. Wala kang kasalanan, Iha. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi po. Ako ang may gawa ng lahat ng to. Kung naniwala lang sana ako kay Mama na may aswang, kung pinakinggan ko siya't hindi iniwanan kanina, wala kami dito. Hindi siya susulungin ng aswang. Naramdaman ko ang mainit na yakap sa akin ng babae. Walang humpay akong umiyak hanggang sa mapaupo ako sa sahig habang nakatingala sa krus na nasa altar, nakalagay sa dulo. Sinamahan ako nilang dalawa hanggang kumalma na ako. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi kayo dumating baka hindi namin nadala agad sa ospital si Mama. Walang anuman, Iha. Mukhang alam na ng mama mo na mangyayari to. Anong ibig po niyong sabihin? Ako si Sefa, ang matalik na kaibigan ng mama mo. Isa ding albularya. Pero nasa isang bayan ako kaya hindi mo ako madalas makita. Sa totoo lang baka ngayon mo palang ako nakita. Hindi na kasi ako madalas bumisita. Pero ngayon, pumunta ako sa inyo noong may pumunta sa bahay. At sinabing pinapadalaw ako sa inyo ng mama mo. Noong nasa daan ako, may nararamdaman na akong kakaiba at hindi nga ako nagkamali. Bakit po si Mama ang punteriya ng mga aswang? Hindi ko maintindihan kung bakit kaming sinugod nila. Alam ng mga aswang na isa sa makapangyarihang albularyang ina mo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit siya natalo ng mga aswang. Malakas ang mama mo. Kinatatakutan siya ng ibang mga aswang. At dahil dito, palaging binabalak ng mga aswang na matalo siya at muling maghari ang kadiliman sa baryo ninyo. Hindi ko alam, Aling Sefa. Totoo pala lahat ang sinasabi sa akin ni Mama. Hindi ako naniwala sa kanya noon. Napagkamalan ko pa siyang may sira. Napakasama akong anak. Shhh! Iha, alam mo bang yan talaga ang gusto ng ina mo? Naikwento niya sa akin na kahit ang pagkamatay ng ama mo, sinikreto niya ang totoong dahilan sa'yo. Ang pagkamatay ni Papa? Hindi ba't inatake siya at dinala siya sa ospital at doon namatay? Ay, hindi ko alam kung may karapatan akong sabihin sa'yo to. Pero hindi namatay ang papa mo dahil sa atake. Kinain siya ng mga aswang. Hindi. Buong buhay ko naniwala akong namatay si Papa. Hindi. Hindi to totoo. Patawarin mo ko, Iha. Napatungo ako at napahawak sa mga tuhod ko. Naninikip ang dibdib ko at kasabay ng panlalabo ng mata ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin pero naramdaman ko na lang ang katawan kong nawalan ng lakas at bumagsak. Tanya! Tanya! Dok! Tulong! Nagising ako na nakahiga sa kama sa loob ng isang puting silid. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nahanap ng mata ko sina Dodong at Aling Sefa pero wala sila sa loob. Tatayo sana ako pero hindi ko nagawa. Naramdaman kong parang may nakadagan sa akin. Tulong! Anong nangyayari sa akin? Nasaan si Mama? Dodong! Aling Sefa! Dodong? Ikaw ba yan? Wala akong nakitang pumasok. Bukan kong tumayo ulit pero mabigat talaga ang katawan ko. Biglang may naramdaman akong malamig na kamay sa may paa ko. Nanginig ang buong katawan ko habang dahan-dahang tinitignan ng kamay na humahawak sa paa ko. Halos humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan nang makita ang aswang na may mahabang dila at may masangsang na amoy ang dahan-dahang lumalapit sa akin. Pinilit kong tumayo o sipain ito pero hindi ako makagalaw. Tanya, nandito ako. Ano, ayos ka lang? May aswang na nakadagan sa akin.
Nanaginip ka. Dito ako buong gabi nakabantay sa'yo. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Nasaan si Mama? Naimatay ka. Ang sabi ng doktor dahil daw sa stress. Nilabas na ng emergency room ang mama mo. Nasa private room na siya. Gusto kong puntahan si Mama. Dalhin mo ako sa kanya. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata niya bago tinulungan akong tumayo. Dinala niya ako sa isang kwarto at pagkabukas niya noon, bumungad sa akin si Mama na may maraming tubo na nakalagay sa katawan. Sa tabi niya nakaupo si Aling Sefa at binabantayan siya. Mama? Iha, gising ka na pala. Aling Sefa, anong sabi ng doktor sa kalagayan ni Mama? Sabi ng doktor, nadurog daw ang isang kidney ng mama mo at mayroong lamang loob na nasugatan. May 5 bali din daw siya sa kanyang braso at kamay. Diyos ko, Mama, patawarin mo ko. Imo-monitor muna ng doktor ang kalagayan ng mama mo. Pero huwag kang mag-alala. Makakayanan ni Payang na lagpasan ng lahat. Tumango ako at pinunasan ang aking luha. Hinawakan ko ang kanyang kamay at maingat na hinalikan yon. Luluwas na sana kami. Aalis na kami ni Mama pero bakit tinarang pa kami ng mga aswang na yun? Sa pagkakaalam ko, may bagay na hawak ang mama mo na makapangyarihan at gustong kuhanin iyon ng mga aswang. Bagay? Oo. At kung ano man yun, hindi dapat ito mapasa kamay ng mga aswang. Kung iniingatan ito ni Mama, baka ito ang bagay na makakatalo sa mga aswang. Malakas ang kutob kung yun nga ang kapangyarihan noon. Kailangan natin yun hanapin. Magbabayad ang mga aswang na yun sa ginawa nila sa ina ko. Iha, masyadong mapanganib. Hindi lang isang aswang ang kalaban natin. Marami sila. Alam ko. At alam ko ding hindi kami tatantanan ng mga nilalang na yun kung hindi sila mauubos. Anong nangyayari? Biglang naging malamig ang buong kwarto. Nagpatay sinti ang ilaw. Bahagyang humigpit ang hawak ko sa kamay ni Mama. Lahat kami nagmasid sa paligid. Nararamdaman ko sila, Iha. Pumunta sila dito. Ibig sabihin, ang hinahanap nila. Mahabaging Panginoon, tulungan mo kami. Ang liwanag mo'y maghari. Sunugin ang aswang na nasa harapan namin. Anong pwede nating gamitin? Kukuhain ko na sana ang malit na kutsilyo na nasa lamesa nang biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa amin ang aswang na nasa panaginip ko kanina. Isang tiktik! Unang hinambalos nito sa pader si Aling Sefa. Nanlaki ang mata ko at agad na nilapitan si Aling Sefa na nawalan ng malay. Lumingon ako kay Dodong na hawak na ang kanyang baril, nakatutok sa aswang. Wag! Maraming taong madadamay kapag pumunta sila dito. Anong gagawin natin? Ihagis mo sa akin ang kahit anong matulis na bagay. Habang nasa akin ang atensyon ng aswang, sinalo ko ang maliit na kutsilyong inihagis ni Dodong. Lalapit na sana ito sa akin nang bigla itong napaatras at bahagyang nanghina. Nagtaka ako sa nangyari pero hindi yun nagtagal. Biglang lumingon siya kung saan nakahiga si Mama. Nanlaki ang mata ko. Wag! Mama! Wala na akong sinayang na panahon. Malapit na ang aswang sa ina ko nang tinusok ang kutsilyong may halong langis sa tagiliran nito. Lumayas kang aswang ka! Umalis ang aswang. Nanghihina akong lumapit kay Mama at tinignan kung nasaktan siya ng aswang. Salamat sa Diyos. Aling Sefa! Aling Sefa, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako, Iha at Iho. Nawalan lang ako ng malay dahil sa lakas ng pagkakabunggo ko sa pader. Sigurado po ba kayo? Pwede tayong tumawag ng doktor.
Huwag na, Iha. Anong nangyari? Nasaan na ang aswang? Umalis na po. Tinusok ko siya ng kutsilyo sa tagiliran. Imposibleng umalis siya ng ganun lang. Ano pang ginawa ninyo? May ginamit akong langis. Hindi ko alam kung anong klase pero mahiwaga. Kayang sakta ng mga aswang. Ang mahiwagang mutya. Galing pa ito sa kanununuan natin. Kaya talaga ginugusto ng mga aswang na patayin siya. Marami siyang panlaban sa kanila. Inilabas ko ang bote na may langis at ibinigay sa kanya. Buong ingat niyang hinawakan yun. Napatingin naman ako sa aking ina. Inaalala ang lahat ng gabing palagi siyang gising. Hindi pala yun dahil sa hindi siya makatulog kundi dahil binabantayan niya ako. Parang may tumusok sa dibdib ko habang inaalala ang lahat ng pagsusungit ko sa ginagawa niya. Maaaring kaya nila nagawa ito kay Payang dahil nandyan ka na. Alam nilang kahinaan ka niya at ikaw ang ginawa nilang pain para saktan nila ang mama mo. Kaya pinag-aral ako ni mama sa malayong lugar. Tama ka. Lahat ng yun para sa kaligtasan mo. Alam niyang hindi ka magiging ligtas dito. Ma, I'm sorry. Hindi ko alam na ganun na palang pinagdadaanan mo. Napakawalang kwenta kong anak. Dahil sa sobrang bigat ng dibdib ko, tumakbo ako papalabas ng kwarto. Tumakbo ako hanggang sa mapunta ako sa maliit na simbahan dito sa ospital. Nararamdaman ko ang luha kong patuloy ang daloy habang dahan-dahan akong lumalapit sa altar. Ama, nagmamakaawa ako. Tulungan mo si Mama. Ayokong mawala siya nang hindi ko man lang nasasabi kung gaano ako kaswerteng siya ang naging ina ko. Please, iligtas mo si Mama sa kapahamakan. Sana hindi ka magalit na sumunod ako sa'yo. Gusto ko lang masiguro na... Alam mo, buong buhay ko sinisisi ko si Mama sa pagkamatay ng ama ko. Buong buhay ko may lihim akong galit kay Mama dahil hindi siya pumupunta sa mga events sa school. Sa tuwing may award ako o kahit sa graduation ko. Akala ko ginagawa niya yun dahil mas inuuna niya ang pagiging albularya niya kaysa sa akin. Hindi kita masisisi kung yan ang nararamdaman mo. Tulad mo, akala ko rin wala nang pakisakan ng mga magulang ko. Tulad ko? Patay na ang mga magulang ko. I'm so sorry. Sus, wala yun. Matagal na rin naman yun. Pero kahit matagal na, lahat ng pangyayari parang kahapon lang. Iniwan nila ako sa bahay ampunan. Kinamuhian ko rin sila dahil doon. Lumipas ang ilang panahon, naging sundalo ako at nang bumalik ako sa bahay namin para pamukha sa kanilang na kaya ko kahit wala sila. Doon ko nalaman na nasa ospital na sila at critical na ang kalagayan. Pinagtapat nila sa akin na sila'y may malubang sakit at ayaw nilang mahawaan ako kaya pinaampon nila ako. Kakaiba talaga ang pagmamahal ng mga magulang. Minsan, ang hirap maintindihan. Tama ka. Siguro maiintindihan natin ang lahat kung tayo na mismo naging magulang. Napatingin ulit ako sa altar. Sa huling pagkakataon nanalangin ako ng taimtim bago tumayo at tumingin kay Dodong. Ramdam ko ang unti-unting pagbabalik ng lakas ko. Kung hindi nila tatantanan si Mama, tayo na mismo ang gagawa ng paraan para maglaho na sila sa ating mundo. So anong balak mong gawin? Babalik tayo sa gubat kung saan natin sila lahat nakita. Wala tayong ititirang ang kanila. Tanya, alam kong galit ka. Pero alam mo kung gaano sila kalakas, diba? Kanina lang... Kung ayaw mong tumulong, hindi kita pipilitin, Dodon. Buhay ng ina kong nakataya dito. Walang silbi ang palaging pagtakbo namin dahil alam kong palagi lang nila kaming hahabulin. Hindi tayo lulusob ng walang hinandang panlaban sa mga aswang. Nasa atin ang kinatatakutan nila. Naniniwala akong magiging matagumpay tayo.
Pumunta ulit ako sa silid kung nasaan si Mama. Maayos na ang mga gamit sa loob. Napatingin ako kay Mama, parang mahimbing lang siyang natutulog. Tumayo si Aling Sefa at lumapit sa akin. Aling Sefa, kung okay lang po, ikaw lang muna ang magbantay kay Mama. Iha, anong gagawin mo? Nararamdaman ko ang lakas ng presensya mo. Lulusubi namin ang kampo ng mga aswang. Diyos ko, napakadelikado. Hindi ka sisikatan ng araw doon, Iha. Alam kong nag-aalala ka po sa akin. Pero gagawin ko po ito para kay Mama. Uubusin ko ang lahi nila dahil ayoko nang gambalain pa nila kami. Ngunit hindi ganun kadali yun. Iba't ibang klase ng aswang ang mayroon sa barangay ninyo. Hindi ako natatakot. Wala na akong kinatatakutan ngayon. Diyos kong bata ka. Kung naririnig ito ni Payang, paniguradong hindi kanya papalabasin dito sa ospital. Ay, pero kung yan ang desisyon mo, sasama ako. Pero, Aling Sefa, ang tanging hiling ng ina mo sa akin noon ay iligtas ka. At bilang isang albularya, alam kong kahinaan ng mga aswang at ang mga kapangyarihan nila kaya kailangan ninyo ako. Paano si Mama? Paano kung puntahan siya ulit ng aswang dito? Dadating ng asawa ko. Tinawagan ko siya at siya ang magbabantay kay Payang. Isa ding albularyong asawa ko kaya wag kang mag-alala. Maraming salamat, Aling Sefa. Nandito ng asawa ko. Pa, ikaw na muna ang magbantay sa kaibigan ko. May kailangan kaming gawin. Nakita ko sa mukha ng asawa ni Aling Sefa ang pag-aalangan pero sa huli na kumbinsi ito ng kanyang asawa. Nakaramdam ako ng kaunting kaba dahil alam kong hindi lang buhay ko ang nakataya kundi buhay ng dalawa kong kasama. Halika na, Iha. Iho, wala na tayong dapat sayangin na oras. Sumunod kami kay Aling Sefa. Madilim pa sa labas pero unti-unti nang nakikita ang pagsikat ng araw. Aandar na sana ang kotse nang biglang gumalaw ito. Anong nangyayari? May aswang sa baba ng kotse. Humawak kayo. Hindi ko maintindihan. Bakit sila sumusulong kung alam nilang mapapahamak na sila? Napasigaw ako sa takot nang makita ko ang aswang sa harap ng kotse. Isang tiyanang! Huwag kayong mag-alala. Malapit nang sumikat ang araw. Gumewang-gewang ang kotse nang simulang basagin ng tiyanak ang salamin sa harap ng kotse. May kahit anong bagay ba kayo na pwede nating gamitin panlaban? Meron akong kutsilyo. Ito. Ibigay mo kay Tanya. Tanya, pahiran mo ng langis. Mabilis akong tumango at pinahiran ng langis ang maliit na kutsilyo na ibinigay sa akin ni Dodong. Lumingon sa akin si Aling Sefa kasabay ng unti-unting pagkabasag ng salamin. Itusok mo na, Tanya. Nang isigaw niya yon agad kong tinusok ang tiyan ng tiyanak. Sanhi para umayak ito. Huminto si Aling Sefa sa harap ng araw kaya tumama ang araw sa tiyanak. Mas lalo itong nangisay hanggang sa unti-unting nanghina at hindi na gumalaw. Nagkatinginan kami ni Aling Sefa bago lumabas ng kotse. Anong gagawin natin sa tiyanak na to? Kailangan nating patayin. Kung hindi, babalik lang ito sa atin. Ako na pong bahala. Pumasok na kayo sa kotse. Napunta ang atensyon ko kay Dodong na inilabas ang kanyang baril. Maingat niyang kinuha ang walang malay na aswang at dinala sa malapit na gubat. Pinagmasdan ko si Dodong na inilagay ang tiyanak sa isang malaking puno, saka ito binaril. Hindi ko maintindihan. Bakit sumugod ang aswang sa atin kung alam nitong mapapahamak lang ito? Umaga na ng kalabanin nito tayo. Hindi ito gawain ng mga ordinaryong aswang. Kung gayon, kinakailangan pa din nating mag-ingat kahit umaga. Hindi na mabubuhay ulit ang aswang na yun. Halika na. Kinakailangan pa nating hanapin ang itinago ng mama mong uubos sa angkan ng mga aswang.
Tumango ako bago muling tumingin sa gubat. Sa gilid ng mata ko parang may nakita akong figura ng tao pero nang lumingon ako, walang nakatayo doon. Anong problema, Tanya? Wala. Halika na. Maging mapagmatsyag kayo, Tanya. May nararamdaman akong malakas na enerhiya. Napahawak ako sa dibdib ko. Ilang si Aling Sefa ang nakakaramdam noon, pati din ako. Napalingon ako kay Dodong na kanina pa pala nakatingin. Ayos ka lang? Kung may masama mang mangyari mamaya, una ninyong ililigtas ang sarili ninyo. Huwag mo sabihin yan. Magtutulungan tayo. May masama akong pakiramdam, Dodong. Hindi ko alam pero may nararamdaman akong kakaiba. Mapanganib. Kasama mo ko, Tanya. Huwag ka matakot. Paano kung mapahama kayo ni Aling Sefa? Kasalanan ko kung bakit humantong sa ganito. Wala kang kasalanan. Ginusto namin sumama sa'yo. Hindi mo kami pinilit, kaya responsibilidad namin ang sarili namin. Hindi ko makakayanan kung may isang mawala ulit sa atin. Walang mamamatay. Matatalo natin ang aswang at tandaan mong sinabi ko kanina na kaya nila tayo sinusugod dahil meron tayong sandata na uubos sa kanila. Ang kailangan lang natin, mahanap to. Pinahid niya ang luhang pumapatak sa mga mata ko. Ang init ng kanyang kamay at kalmado niyang mata ang nagbigay muli sa akin ng lakas. Makalipas ng ilang minuto nakarating na kami sa bahay. Pagpasok namin, bumungad sa amin ang magulong bahay. Mukhang pinasok na nila ang bahay. Hindi. Paano kung nahanap na nila? Duda ako. Kung nahanap nila kagabi pa lang, inuubos na nila tayo. Ibig sabihin, itinago ni Mama ang bagay na yon sa hindi mahahanap ng kahit sino. Paano natin yun mahahanap? Ikaw ang makakahanap noon, Tanya. Isipin mo lahat ng sulok na pwedeng lagyan ng mama mo ng mga bagay na yun. Simulan natin sa kwarto ng mama mo. Baka nandun. Tumango ako at mabilis kaming pumunta sa kwarto ni Mama. Pagkabukas namin ng pinto, bumungad sa amin ang parang binagyong kwarto niya. Nakaramdam ako ng matinding takot dahil halos lahat ng mga litrato namin ay may bahid ng dugo. Tanya, kasama mo ko. Huwag ka mag-alala. Doon ka maghanap sa cabinet ni Mama. Dito ako sa isang sulok. May nakita ka na? Wala pa eh. Saan kaya niya ilalagay yun? Kung wala yun dito at isang importanteng bagay yun, Ilalagay yun ni Mama sa isang lugar kung saan hindi aakalain ng kalaban na ilalagay niya. Si Aling Sefa! Anong nangyari, Aling Sefa? Ang kabaong ng ama mo! Nandito pa! Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Nakatayo siya sa butas na dingding. Nanginginig ang katawan kong lumapit at kinumpirma ang sinabi ni Aling Sefa. Hindi ito basta butas, parang sinadya yun at nilagyan lamang ng artificial na dingding. Papa? Paano? Bakit nandito ang ama ko? Totoo ba to, Aling Sefa? Nakita ko lang inilibing si Papa. Bakit nakatago ang kabaong niya dito? Hindi ko din alam, Iha. Walang sinabi sa akin ang ina mo tungkol dito. Bakit niya itinago dito ang bangkay ni Papa? Anong gusto mong gawin, Mama? May mga aswang! Isarado ninyo ang lahat ng pintuan! Mabilis kaming kumilos. Pagkasarado namin ang lahat ng bintana at pintuan, nagsimulang dumilim ang paligid. Matatabunan ng araw. Kinakailangan nating maghanda. Hindi pa din namin nahahanap ang itinago ni Mama. Wala na tayong oras para dyan. Ang kailangan muna natin ay mabuhay.
Maging handa laban sa mga aswang na nakapaligid sa bahay. Kumuha ka ng maraming asin at bawang, Tanya. Kumuha ka rin ng kahit anong sandat at punasan mo ng mahiwagang mutya. Opo. Nagmamadali akong pumunta sa kusina. May nakita akong itak na nasa sulok at agad ko iyong kinuha. Nanginginig ang mga kamay kong nilalagay ang langis sa itak. May nakita din akong maliit na kutsilyo. Nilagyan ko din ito ng langis at itinako. Mabilis kong hinanap ang asin pero dahil sa taranta ko, hindi ko ito mahanap. Tanya, umayos ka. Kung hindi ka magiging matatag, mamamatay lahat ng taong piniling iligtas ka. Hindi ko inindang sakit ng pisngi ko dahil sa pagkakasampal ko. Bigla kong naalala kung saan inilalagay dati ni Mama yung mga asin at iba't ibang langis. Eto, sa wakas. Aling Sefa, eto ang asin. Nasa kalagitnaan sila ng pagtabon sa bintanang nabasag ng aswang na binalak pumasok. Inihagis ko ang asin at nasalo ito ni Aling Sefa. Tanya! Sa likod mo! Napahawak ako sa kanang braso ko. Unti-unting dumaloy ang dugo mula doon. Nanginginig man ang kalamnan ko, buong tapang kong hinarap ang aswang na lawit ang mga dila. May dugo pang dumadaloy dito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tiyan ko. Mabilis akong umatras nang binalak niyang kalmutin ako. Para sa pananakit ninyo sa pamilya ko! Tinaga ko ang leeg ng aswang. Sumirit ang itim na likido. May ibang tumalsik sa mukha ko. Ilang beses ko pa itong tinaga hanggang maghiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Nangisay muna ito bago tuluyang namatay. Tanya, ayos ka lang ba? Dumudugo ang braso mo. Ayos lang ako. Si Aling Sefa, Ayos lang siya. Hindi na tayo ligtas dito. Kinakailangan na nating umalis. hindi na ako aalis, Dodong. Kakalabanin ko ang lahat ng aswang. Uubusin ko sila. Pero masyado silang marami. Wala na itong atrasan. Gagawin ko to para sa kaligtasan nating lahat. Winaksi ko ang kamay niyang nakahawak sa akin at binuksan ko ang pintuan sa kusina. Narinig ko pang sigaw niya bago humarap sa akin ang isang mas malaking aswang. Palayo ang itsura niya sa nakalaban ko kanina. Ang bibig nito ay puno ng matutulis na ngipin. Ang mga mata nito ay napakapula at mas mahaba ang mga kuko. Tanya! Diyos ko! Hindi ko pa man naitataas ang kamay ko para tagain ang aswang nang hinampas niya ang tiyan ko ng kanyang matigas na braso. Dahil sa lakas nito, tumilapon ako at tumama ang likod ko sa matigas na pader. Tanya! Tanya! Tanya, gumising ka! Yung... aswang... Pinatay ko na. Tanya, nagmamakaawa ako. Huwag kang magpadalos-dalos. Iho, paupuin mo siya dito sa sala. Isasarado ko lahat ng pinto. Tanya! Tanya! Gusto ko lang naman matapos ang lahat ng to. Gusto kong mamuhay ng malaya. Hindi natatakot na lumabas. Naiintindihan kita. Pero hindi natin sila matatalo kung wala tayong plano. Paano kung pati kayo madamay? Paano kung mamatay tayong lahat dito, Dodong? Shh! Tumingin ka sa akin. Makinig ka. Walang mamamatay. Matutupad ang gusto mo. Naramdaman ko ang paglapit ni Aling Sefa at hinawakan ang balikat ko. Tumingin siya sa akin. Sumilay ang ngiti niya sa labi, parang sinasabi niyang magiging maayos din ang lahat. Wala man sa atin ang gusto nila. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tatalunin natin silang lahat, Tanya. Maraming salamat, Aling Sefa. Ang bangkay ni Papa. Anong ibig mong sabihin, Tanya? Naalala ko nung sinabi ni Mama na kung nasaan si Papa, nandun ang pinakamahalagang parte ng buhay niya. Baka nandun kay Papang hinahanap natin.
Nagmamadali kaming pumunta kung nasaan nakatago ang kabaong ni Papa. Tulungan mo ako, Dodong. Gigibain natin ang dingding na to. Eto na. Pwede na natin kuhain ang kabaong niya. Sige. Nagtulungan kaming ilabas ang kabaong ni Papa. Nang tuluyan ang mailabas ito, napahawak ako sa bibig ko dahil sa gulat. Papa, Panginoon ko. Nasaan ang mukha ni Paterno? Bakit ganyan ang itsura niya? Papa, anong nangyari? Hinawakan ni Dodong ang balikat ko nang mapaupo ako dahil sa sobrang paghihina. Sa gilid ng kanyang kabaong may nakita akong isang papel. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha iyon. Aling Sefa, may sulat si Mama. Ano yan? Ang matinding kahinaan ng mga aswang ay ang taimtim na panalangin. Hindi yan ang bagay na hinahanap natin. Pero solusyon yan para matalo natin ang mga aswang. Pero ang pagsasagawa nito ay magdudulot na sumugod ang mga aswang. Natahimik kaming lahat. Di ko na alam ang aking gagawin. Kahit anong plano namin, alam kong lahat ng yon ay hahantong sa manugong labanan. Napatitig ako kay Papa. Aling Sefa, alam kong magiging tutol ka dito sa plano ko. Pero ito lang ang natatanging paraan na alam ko. Ikaw ang magsasagawa ng dasal dito sa loob ng bahay kung saan ligtas ka. At kami ang tatalo ng mga aswang sa labas. Masyadong delikado, Iha. Marami sila. Alam ko po. Pero wala nang ibang paraan. Ay, ipangako mo, Iha. Mag-iingat ka. Babalik ka dito ng buhay. Kasama si Dodong. Pinapangako ko po. Matamlay siyang napangiti bago hinalikan ako sa noo. Dahil sa ginawa niya, naramdaman ko ang halik sa akin ni Mama. Nabuhayan ako at ngumiti pabalik sa kanya. Tumingala ako kay Dodong at nakita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kamay niya. Matatalo natin ang lahat, Dodong. May tiwala ako. Basta sa likod lang kita. Ako mangunguna. Oo. Susunod ako sa'yo. Kung sakaling may mangyari, bumalik ka sa bahay at huwag kayong lalabas hanggat hindi pa ulit umaaraw. Tutol man ako sa sinabi niya, alam kong hindi niya ako papayagan kung sumalungat ako. Tumango ako. Tumingin kami kay Aling Sefa. Hinawakan niya ang mga kamay namin. Ama namin, gabayan mo ang dalawang batang ito. Naway hindi manaig ang kadiliman. Iligtas ninyo sila laban sa mga kalaban na kanilang haharapin. Amen. Maghahanda na kami, Aling Sefa. Sige, Iha. Maghahanda na din ako para simulan ang panalangin. Sige po. Halika na, Dodong. Itong maliit na barel, para sa ito. Alam mo ba kung paano to gamitin? Pwede mo sa akin ituro. Hihilahin mo lang to dito, tsaka bibitawan kung marinig mo na tong tunog. Kapag handa ka na, itutok mo lang to sa target at kalabitin to. Naiintindihan ko na. Maraming salamat. Pinahiran ko ito ng langis. Ang iba ding mga kagamitan namin ay pinahiran ko ng langis. Nang papalabas na kami, lihim akong napapikit at hinanap ang kwintas na ibinigay sa akin ni Mama. Anong kwintas yan? Ito, bigay sa akin ni Mama. Kakaiba. Handa na ba kayo, Tanya? Opo, tapusin na natin to. Binuksan ni Dodong ang pintuan at bumungad sa amin ang napakalakas na ulan. May nakita ako na pulang mata sa loob ng gubat. Agad na itinutok ni Dodong ang baril niya doon at nagpaputok. May mga aswang na unti-unting nanghihina. Sa likod mo, Tanya! Pagkasabi niya noon, agad akong lumingon at nakitang sumusugod na aswang sa akin. Muntik na nito akong mahiwa sa tiyan pero tinaga ko ito ng itak. Dumagundong ang hiyaw nito sa buong paligid. Kinuha ko ang oportunidad na yon para pagtatagain ng aswang. Bilat ang mga mata nitong nakatingin sa akin nang mawalan ito ng buhay.
Dodong! Napalingon ako kay Dodong dahil sa narinig kong pagsigaw. Nakaluhod na siya sa damuhan. Maraming sugat. Parang dinurog ang puso ko sa nakita ko. Nanlaki ang mata ko nang makitang itinataas na ng aswang ang matulis nitong mga kuko. Lumingon ako sa paligid. Parang hindi lumiliit ang bilang ng mga aswang. Mas lalo patuloy itong dumarami. Napansin ko din na ang mga mata nila'y parang matamlay. Wag! Itigil niyo na to! Dumagundong sa buong paligid ang sigaw ko. Dahil sa sigaw ko huminto ang aswang at dahan-dahang lumingon sa akin. Matapang akong tumayo at hinarap silang lahat. Wag! Tanya! Alam kong mayroong namumuno sa inyo. Ano bang kailangan mo? O ano ang bagay na hinahanap ninyo? Kung gusto mong ibigay ko to sa'yo, patigilin mo mga alaga mo. Matalino kang dalaga. Simple lang. Alam kong wala sa sariling pag-iisip ang mga aswang. Sumusugod sila kahit umaga at parang alam nila kung sino lang ang bibiktimahin nila. Papa? Nanindig ang lahat ng balahibo ko nang makita ko ang aking ama sa aking harapan. Ngunit mukha lang ang kapareho. Ang katawan nito'y kulubot na, tangkita ang katandaan at marami ding peklat. Magaling, pero hindi ako ang ama mo. Itong mukha na ito, kinuha ko lang sa kanya. Kaya ba walang mukha ang ama ko nang makita ko siya? Oo, at hindi ako nagsisising ito ang kinuha kong mukha dahil alam kong magagamit ko ito laban sa ina mo. Ikaw ang pumatay sa ama ko? Hindi mo pa pala alam. Kawawa ka naman. Oo, ikaw ang batang nakita kong bumababa mula sa kwarto mo nang marinig mo ang kalampag sa baba, hindi ba? Noong araw na yun, akala ko nag-aaway sila, Mama. Nangihinayang akong hindi mo nakita kung paano ko hilahin ang lamang loob. Tama na! Tama na. Ibigay mo sa akin ang kailangan ko. Pakawalan mo muna ang kaibigan ko. At sa oras na makaalis na sila, saka ko ibibigay sa'yo ang bagay na yun. Hindi mo alam kung anong bagay ang hinahanap ko, bata? Anong... Kung alam mo, ipapakita mo sa akin. Anong klaseng usapan yan? Hindi. Ano? Ano kayang magandang gawin sa'yo? Itali at hayaang kainin ng mga nagugutom kong mga alagad? O pugutan ka ng ulo? Nagmamakaawa ako. Huwag mong sasaktan ang kaibigan ko. Sa isang iglap nasa harapan ko na ang matanda. Mataman siyang nakatingin sa mga mata ko. Ano bang hinahanap mo? Hahanapin mo ba kapag sasabihin ko? Gagawin ko ang lahat. Lubayan mo lang kami. Isang bato. Batong pula. Hanapin mo yun at hindi mamamatay ang mga kasamahan mo. Parang natinig ako sa sinabi niya. Napatingin sa akin si Dodong at kita din sa mata niya ang labis na gulat. Dahan-dahan akong napatras. Ano? Makakaya mo ba? Sabihin mo muna sa akin kung bakit gustong-gusto mong mahanap ang kwintas na yun. Anong akala mo sa akin, uto-uto? Hanapin mo muna. Kung gusto mong maprotektahan ang pinakamamahal mong bato, pakawalan mo ang kaibigan ko. Halos mapaupo ako nang galit niyang pinagsasaksak ang katabi niyang aswang. Walang awa niyang kinuha ang laman loob nito at ipinakita sa akin. Kung ayaw mong makita ang sarili mong lamang loob, hanapin mo ang bato. Eto, nasa kwintas ko. Tanya! Wag! Kaya pala ang enerhiya mo ay kakaiba dahil nasa iyo ang hinahanap ko. Hindi mo to makukuha. Babasagin ko to kung may saktan ka sa amin. Wag! Dahil sa naging reaksyon niya, mas lalong humigpit ang hawak ko sa kwintas.
Dahan-dahan akong umatras. Pakawalan mo ang kaibigan ko at utusan mong ibang mga aswang na lumayo. Ipangako mong wala kang gagawin sa kwintas. Gawin mo muna ang sinabi ko! Sa tingin mo matatakot ako, Tanya? Paano mo nalaman? Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang sigaw ko. Nanlalaki ang mga mata ko habang tinitignan ang kanang kamay ko na unti-unting humihiwalay sa braso ko. Sumirit ang dugo sa naputol kong kamay. Tanya! Anong ginagawa ninyo? Patayin ang lalaking yan! Sa wakas, mapapasamay ko ng maiwagang kwintas ang puso at buhay ng aking angkan. Teka, nasaan na? Ito bang hinahanap mo? Itinaas ko sa ere ang kwintas na mabilis kong kinuha ng hindi siya nakatingin sa akin. Bago pa man niya ako masaktan ulit, binitawan ko ang kwintas na hawak ko at buong lakas itong inapakan. Hindi! Hindi ito maaari! Binalaan na kita. Ngayon, mamuhay ka sa impyerno! Inilabas ko ang baril na ibinigay sa akin ni Dodong at itinapat sa kanya. Nang hihina siyang lumuhod sa harapan ko. Huwag! Huwag mo itong gawin sa amin! Nagmakaawa din ako. Sana pinakinggan mo din kami. Nakadilat ang mga mata niyang tumingin sa akin bago bumagsak ang buong katawan sa damo. Lumingon ako sa paligid at nakitang ang mga aswang ay unti-unting nagiging abo. Napatingin ako sa braso kong panay pa din ang pagdaloy ng aking dugo. Sa wakas, tapos na. Ligtas na ang lahat. Tanya! Nanlalabo ang mata kong napatingala sa langit nang bumagsak ang katawan ko. Tumama sa mukha ko ang malamig na patak ng ulan. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang mainit na kamay ni Dodong na binubuhat ako. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita ko si Aling Sefa na tumatakbo papalapit sa amin. Kinakailangan natin dali siya sa ospital. Nagising ulit ako sa isang puting silid. Hinanap ng mata ko si Dodong at nakita kong natutulog siya sa tabi ko. Napatingin ako sa braso kong wala ng kamay. Unti-unting pumatak ang luha ko. Kahit na nanghihina, inabot ko ang ulo ni Dodong at hinawakan iyon. Tanya, Tanya, gising ka na. Maraming salamat, Dodong. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Niligtas mo ako, pati na rin si Aling Sefa. Nasaan si Aling Sefa? Yun, kasama ang mama mo. Teka, Anak ko, salamat sa Diyos nagising ka na. Isang buwan kang hindi nagigising. Mama! Magaling ka na! Oo anak, maraming salamat sa tulong at tapang mo. Akala ko hindi ka na magigising. Nang mapatay mo na ang mga aswang, parang isang mirakulo. Nagising ako at mabilis na naghihilom ang mga sugat ko. Salamat sa Diyos. Masaya ako makakasama na kita, Mama. Naiiyak niya akong niyakap at tinalikan sa noo. Napatingin siya sa naputol kong kamay. Patawarin mo ako anak. Matagal ko nang dapat sinira ang kwintas na yun. Pero hindi ko magawa. Hindi ko pa din matanggap na wala na ang iyong ama. Kaya umaasa ako maibabalik pa siya. Na mabubuhay pa ang papa mo. Kaya ba hinukay mo ulit ang kabaong ni Papa at itinago sa bahay? Oo anak. At patawarin mo ako. Dahil itinago ko sa iyo ang lahat ng katotohanan. Naduwag ako. Ayokong malagay ka din sa peligro. Kaya mas minabuti kung hindi mo na malaman ang katotohanan. Naiintindihan na kita ngayon, Mama. Patawarin mo ko sa lahat ng sinabi ko sa iyo noon. Lahat ng masasakit na salita.
Ngumiti siya at tumango. Hinawakan niya ang pisngi ko at muling hinalikan. King Noo. Maraming salamat din, Iho, sa pagliligtas sa akin at sa pagtulong sa anak ko. Utang ko ang ginawa mo. Nako, wala nga naman po, Aling Payang. Ang kabutihang puso at tapang rin ni Tanya ang nagtulak sa aking harapin ang mga aswang. Nagmana ang anak ko sa papa niya. Napakatapang. Mama! Ma, paano mo pala nakuha ang bato? 1 linggo bago mamatay ang ama mo, nagkaharap na kami ng punong aswang na si Koto. Si Koto? Ang matandang may gawa sa akin ito? Oo, anak. At dahil gusto kong matigil na ang pagpatay nila sa mga tao, kinuha ko ang mahiwagang bato na puso ng lahat ng aswang na kanyang nasasakupan. Sa totoo lang, aksidente lamang yun at nang malaman kong napakahalaga nito sa kanila, itinago ko ito. Huli na nang malaman kong ito pala ang bumubuhay sa mga aswang. Nalaman ko lang noong namatay ang papa mo at kinuha ni Koto ang kanyang muka. Ginamit niya iyon para magdalawang isip akong sirain ang bato. Alam ni Koto na hindi ko magagawang patayin ang asawa ko. Kaya pala sinabi niyang nagamit niya ang mukha ni Papa laban sa'yo. Tama, dahil sinisisi ko ang sarili ko, kaya siya namatay. Kung hindi ko kinalaban si Koto, hindi yun mangyayari. Ma, alam kong mula sa taas, nakatingin si Papa. Proud sa asawa niyang kayang humarap sa mga aswang. Sana din, mapatawad niya ako sa lahat-lahat. Alam kong walang galit sa'yo si Papa. Maraming salamat, anak. Tumango ako at tumingin kay Dodong na nakatitig na pala sa akin. Mare, parang kailangan nila ng sariling oras. Nino. Teka, lalabas muna kami, anak. Mama, hindi po. Halos hindi siya umalis dito, anak, para mabantayan ka. Nanunuksong ngumiti sa akin si Mama saka tumingin kay Dodong na mukhang wala ding ideya kung bakit sila nagkakaganyan. Umiiling-iling ako sa kanya bago tuluyan silang lumabas ng silid. Minsan weirdo din ang mama ko. Ayos ka lang ba? Oo naman. Salamat talaga sa tulong mo. Ikaw, naalala ko marami ka din noong sugat. Di naman malalalim ang iba. Nakita kong napatingin siya sa kamay kong putol na. Matamlay akong ngumiti bago tumango. Siguro dahil sa kamay na to, magtatagal bago ako makapag-adjust. Right-handed ako eh. Pero mas maganda ito ang nawala kaysa sa buhay ko, di ba? Alam mo, napakatapang mo. Bilang isang sundalo, saludo ko sa'yo. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Huy, ano ka ba? Ganun ako katapang dahil alam kong may rason kung bakit ako lumalaban. Alam kong kapag isakripisyo ko ang buhay ko, may maililigtas na tao. Parang kayong mga sundalo. Maraming salamat pala. Saan? Dahil sa'yo, mas may rason ako para ipagpatuloy ang buhay. Ha? Anong ibig sabihin? Ano yun? Imposible namang aswang. Naubos na silang lahat eh. Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang kaba. Dahan-dahang lumapit si Dodong sa pintuan at mabilis yung binuksan. Handa na sana akong tumayo nang bumungad sa amin sila Mama at Aling Sefa na nakikinig pala sa may pintuan. Mama, ginulat mo kami. Pumasok na nga kayo dito. Nagtawanan kami sa kapumasok na sila. Habang pinagmamasdan ko ang ngiti nila, nakikita kong tapos na. Hindi na kami tatakbo at mamumuhay na kami ng payapa. At dyan po nagtatapos ang aking kwento, mga kasitso pangil.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. 30 years old na ako ngayon at may 2 anak. Kung tinatanong ninyo kung sino ang naging nakatuluyan ko, siya nga. Tama kayo, ang sundalong tumulong sa akin na labanan mga aswang. Ang karanasan na yon ang pinaka-memorable na yari sa buhay ko. Maayos na din ang kalagayan namin ngayon. Doon pa din kami nakatira kasama si Mama. Tinutulungan niya ako kasama ang asawa ko sa mga gawain dahil nga putol na ang kamay ko. Pero hindi naman ito naging hadlang sa pagbuo ng pangarap ko. Tunay ngang kapag gusto mo, maraming paraan. At sa gabay din ng puong may kapal. Kayo mga kasityo Pangil, ano ang karanasan na kinakailangan ninyong maging matapang para sa inyong pamilya? I-comment naman po ninyo sa ibaba at babasahin ko. Muli ako si Tanya at maraming salamat po sa inyong team dahil pinili ninyo ang aking kwento. Naway nagustuhan ninyo at may napulot kayong aral. Hanggang sa muli. Paalam, nagmamahal, Tanya.